Bigyan daan po muna natin ng isinasagawang press conference ng COMELEC sa pangunguna of course ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia tungkol sa nagpapatuloy na special election dito sa 7th District ng Cavite. Tulad po ng na-cover nyo rin po kanina, tayo naman ay nakaboto at naging maayos din yung ating pagboto. Halos 2 minuto lamang ay nakaboto na kaagad tayo dyan sa presinto, dyan sa Indang, Cavite. Ganon din naman yung nararanasan ng iba nating mga kababayan sa buong Ecapetón Distrito ng Cavite. Kung kaya naman at this point, pinapasalamatan natin ang buong Commission and Bank. Kung napansin po ninyo, nandito ang inyong Commission and Bank upang subaybayan ang pagkukondak natin ng halalan. Nagpapasalamat tayo sa Philippine National Police, sa buong Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, sa Bureau of Fire Protection, sa ating pong lahat ng electoral board members na talaga namang kagagaling at nagtsatsaga at pinagtsatsagaan na mapagsilbihan ang ating mga kababayan na makaboto ng maayos. At syempre po yung lahat po ng mga LGU na nakikisama rin po sa atin upang maging maayos ang ating halalan dito sa Ecapetón Distrito po ng Cavite. So inaasahan po natin na hanggang mamayang alas 6 na matatapos ang botohan, inaasahan natin na dadagsa ang mga kababayan natin ngayong hapon. Kaninang umaga kasi, alam niyo naman pagka umaga, kalimitan hindi ganun kaagad kadami ang buhos ng mga botante, pero hanggang nagtatanghali at hanggang bandang hapon, lalong-lalo na mga bandang alas 3 ng hapon, dadami po ang bilang ng mga botanteng bumoboto. Yung mga nakita po natin mga konting nagiging problem lang ay yung mga makina kinakailangan itataas ng konti upang malagyan doon sa ilalim, kinakailangan nakatilt para lang dire-diretsong pumasok yung mga balota. Dahil siguro yun, dahil nga sabi nga ng ating commissioner in charge, si Commissioner Marlon Casqueo, dahil maiksi kasi yung balota, hindi siya mahaba. And yung mga bagay na yan, papaliwanag mamaya ni Commissioner Marlon. But so far so good po tayo dito. Mamaya pong hapon, ang inyo pong NBank ay pupunta naman sa Amadeo, Cavite upang masaksihan namin yung canvassing na gagawin sa munisipyo. Tatandaan po natin, pagkatapos po ng precinct level counting, magkakaroon po ng municipal level canvassing at pagkatapos po doon tsaka po papasok at pupunta sa provincial canvassing na mangyayari po dito sa kung saan tayo ngayon sa kinalalagyan natin. So inaasahan po natin na mga 7 o'clock, 6:30 to 7, may mga result na po sa lahat ng presinto. Mga bandang 9 to 10 o'clock po matatapos ang canvassing sa bawat bayan at muli ipinapaalala po natin, hindi po tayo naka-electronic transmission. Manual uploading po ang gagawin natin dito. Lahat po ng SD cards ay kukuhanin, ilalagay sa isang envelope, isisil at dadalhin po yan sa bayan upang doon po ma-upload at doon po mapagsuma total, mapagsama-sama ang lahat ng results. Ganon din po ang mangyayari pagdating dito sa provincial canvassing. 3 lugar, 3 bayan at 1 syudad ang pagsasama-samahin ng results. Pero siyempre, alam na po ng mga kandidato mamayang mga bandang alas 7 kung sino ang nananalo at kung sino yung hindi pinalad sa araw na ito. So maraming salamat po muli sa inyo pong pagtangkilik ng ating pong halalan at maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa buong commission election. At bago ko po makalimutan, lahat ng election officers po namin, kita niyo po lahat sila ay may kanya-kanyang duties na pine-perform sa ating pong provincial election supervisor na pagkasipag-sipag talaga na stress na to the highest level. Nakukulot na yung buhok. At siyempre sa ating pong regional director, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre sa gabay po yan ng ating commissioner in charge, si Commissioner Marlon Casqueo. Maraming salamat po. Thank you very much, Chairman Garcia. Sa punto pong ito, pakinggan natin si Commissioner Marlon S. Casqueo, ang Commissioner in charge ng Automated Special Elections dito sa 7th District ng Cavite. Sir. Diretso na tanong. Anyway, magandang hapon sa lahat. Chair, Commissioners, magandang hapon. Kami po ay nagpapasalamat dito sa 7th District kasi sa ngayon kahit hindi pa tapos yung election, nakikita naman natin na maganda naman yung takbo ng ating mga makina, ng ating mga election process. Although meron tayong konting hiccups pero nasolusyonan naman natin kasi we already expect that kind of situation. Kaya meron na po tayong mga contingency measures. Kung nakikita nyo kapag nasira yung ating VCM, less than 5 minutes, andun na yung
contingency VCM. So hindi po natitigil yung feed ng ating mga botante. Inaasahan po natin na pagtapos ng eleksyon, alas 6, masasend kaagad yung resulta natin. Magkakaroon kaagad tayo ng kung sino yung nanalo at sino yung hindi pinalad. Magandang umaga. Maraming, Hapon pala. maraming salamat po, Commissioner Casquejo. Na-open na po natin ang floor para sa inyong mga katanungan. Sir Erwin, please. Good afternoon po, Your Honors. Ang una po magtatanong si Luisa Erispe ng PTB4. Hello po, good afternoon po. I have a few questions lang po. Yung voter turnout so far, meron na po ba tayong latest kung dun sa expected natin na 355,000, meron na ba tayo sa kalahati since half day na po ngayon, or are we expecting, nakikita ba natin 355, boboto po ba lahat? Wala pa tayong datos kung ilan talaga yung nakaboto dito sa ikapitong distrito ng Cavite. Dahil in the first place, base po sa ating umiiral na patakaran sa Omnibus Election Code, bawal po kasi na itanong sa bawat miyembro ng electoral board sa bawat presinto kung ilan na yung nakaboto at sino pang yung nakaboto at hindi pa nakakaboto. So bawal po yun. But definitely po mga bandang mga 6 hanggang 6:15, malalaman natin kung ilan lahat ang kabuuan. Dahil yun po ang kagandahan ng automated voting. Madali pong makuha yung lahat ng datos na yan. So, mamaya po expect natin. Pero so far po sa pag-iikot naman natin, lalong-lalo sa bandang area ng Tansa, napakadami ang mga bumoboto. Sabi nga natin, biglang bubuhos na lamang yan. At may karanasan din dyan yung ating commissioner in charge ng vulnerable sector sapagkat kanina po ay may mga pinuntahan din si Commissioner Amy Ferulino ng mga area na kung saan nakita yung pagboto ng mga vulnerable sectors natin. Kahit nga po dyan sa atin po sa BJMP, di po ba, dito sa probinsya, nakita po natin na kahit yung mga kapatid natin, mga kababayan natin na kasalukuyang deprived of their liberties ay nandun po at bumoboto pa hanggang sa kasalukuyan. Sir, dagdag ko na rin po. Bale, yung sa PDL po, ito yung first, tama sir, na boboto sila for local election after maglabas ng TRO ang Supreme Court. Maganda po itong magandang naobserbahan natin sapagkat ito yung kauna-unahan na pagkatapos sila makatapos maglabas ng desisyon at mag-lift ng status quo ante-order ng Korte Suprema. Magandang naobserbahan natin, nakita rin naman natin yung kalagayan nila sa pagboto maayos naman sapagkat katulad sa nakita natin kanina, 4 na lugar kung saan sila bumoboto maayos at sila naman ay na tama yung pagkaka-arrange nila habang sila ay naghihintay sa pagboto. So nakita rin natin kung paano inalagaan ng pamunuan nung prison facility yung ating mga kababayan. Yun naman po lang ang kagustuhan ng Commission on Elections sa pangunguna nga po ng ating Commission in charge sa vulnerable sector. So muli yung mga nakatatanda at saka yung mga PWDs, natutuwa tayo sa nakita natin dahil lahat halos ng mga presinto kung saan bumoboto ay pwedeng makaboto ang nakatatanda at saka mga PWDs na hindi na kinakailangan yung ating emergency accessible polling place, hindi mo na halos kakailanganin yun dahil at least doon sa mga presintong yan, maayos naman ang kanilang kalagayan. Chairman, nakikita po ba natin na pwede itong maging template para sa magiging barangay and SK elections para dun sa mga correction facilities po natin, yung ginawang election po dito ngayon ng PDL? Dapat po siguro tanungin natin yung ating commissioner in charge sa vulnerable sector upang malaman natin dahil more or less si Commissioner Amy ay magre-recommend sa NBank ano pa ang mga adjustment na gagawin po natin. Commissioner Perulino, Your Honor, ma'am. It's dead. Okay. Hello. Okay. Ang
proseso naman kasi sa pagboto sa mga prison facilities natin ay halos pare-pareho lang. But it will just take a longer time pag mas marami yung iboboto nila kumpara dun sa dati na national elections lang. But definitely, there are lessons that we learned now na bumoto sila sa local positions in the coming barangay elections. But with the system na ginagawa ng ating mga jail officials, maayos naman at wala akong nakikitang kailangang baguhin sa proseso nila except for some minor suggestions lang as to the number of voters na kailangang bumoto at depende na din kung gaano kadami yung mga botante nila kasi marami din na kasi ang nakalaya na, so there's no rush really for them to finish the voting early kasi kukonti na lang yung mga botante nila sa mga jails natin. Okay po. Another one po, kanina nabanggit po na may hiccups yung vote counting machines. Ilan po so far yung mga machines na nakita natin nagkaroon ng problema? And agad po bang naayos? Ngayon po ba iniiwasan na natin kasi the rest of the day, hindi na masisira pa yung machines? Commissioner Casquejo, Your Honor, sir. Mamaya after this one, we'll go to the command center para makita namin yung datos talaga kung ilang VCM. Pero based on i-report sa amin, kokonti lang. And then, yung contingency machines kasi natin, andun na rin. So kapag nasira ito, papalitan ka agad. And then, dami natin contingency machine considering that we use the same VCMs. So nagkakaroon tayo ng hiccups kasi inaasahan natin yun. We use this machine since 2016 elections, 2019, and 2022. So talagang medyo na talaga yung machine natin, matanda. Kumbaga parang senior citizen na yung machine natin. Pero gagamitin natin dito for special elections kasi medyo mas nakatipid tayo at saka mas mabilis yung resulta. Unlike for manual elections kapag nag-manual tayo. So we expect that kind of parang mangyayari kaya meron din kami mga contingency procedures. Even yung mga SD cards natin, less than 10 minutes andun na yung replacement. So mabilis. Kung meron mang dadating pa na mga defective VCMs, marami pa rin po tayong mga contingency VCMs. Another question po, medyo marami po akong tanong. Yung atin pong, may mga nagtatanong kasi ng mga botante, kapag ba hindi sila nakaboto today, yung mga taga Cavite, ano pong mangyayari sa status ng kanilang registration? I mean, magiging inactive po ba sila for the next election? Chairman, sir. Your Honor. Sa Republic Act 8189 po, yung ating continuing registration law, madi-deactivate ka lang kapag hindi ka nakaboto ng 2 consecutive regular election. Sapagkat dito po ay special election po ito and therefore hindi po ito counted for purposes po doon sa pagbilang ng 2 consecutive election na sinasabi para ikaw ay ma-deactivate. Pero maliban lang doon sa naging tanong mo yan, gusto ko lang din susugan na alam niyo po, napakaganda yung pagkakataon na ito na meron tayong special election sapagkat para sa kaalaman po ng lahat, ang Commission NBank niyo po, ang Commission Elections, tinalaga po namin si Commissioner Nelson Celis bilang Commissioner in charge sa posibleng mall voting ngayon darating na barangay and SK election. So at least naandito po siya kasama, makikita niya kung paano at ano ang mga maaaring solusyon at magiging problema kung talagang magkakaroon tayo ng mall voting kahit na pilot testing lamang ngayon darating na BSKE na October 30. Andiyan naman po yung ating commissioner in charge din ng buong BSKE, si Commissioner Ray Bulay, siyempre, dahil tayo ngayon ay naka-clustered yung mga presinto natin eh. Pagdating po sa pagka BSK, hindi po yan cluster. Yan po ay yung mga pinagsama-samang presinto ay magiging regular na established precinct po natin. Si Commissioner Marlon Casquejo naman, ang minarapat naming italaga rin bilang commissioner in charge sa gagawin po natin na pilot testing ng automated BSKE. So susubukan na po natin magpa-automate ng barangay and SK election kahit sa 3 lugar, 2 barangay sa Dasmariñas at yung buong District 6 ng Quezon City. So magandang naandito rin po para nakita natin kung ano yung difference talaga ng manual at saka computerized election. Si Commissioner Ernest Maceda naman ay tinalaga namin upang i-handle yung iba pang maaaring concerns in relation to
to the BSKE, lalo pat may mga alingas-ngas tungkol sa mga sinasabi nilang constitutional convention, etc. Maganda rin na handa ang Commission ng Election sapagkat gusto rin namin na dahil ang aming duty ay magpatupad ng ating batas sa halalan, gusto namin paghandaan ng lahat. Mahirap po kasi na bigla na lang kami magugulat, mabibigla, tapos kukulangin at kakapusin kami sa panahon at sa paghahanda. Si Commissioner Socorro Inting naman po, yung ating pong gender and development na napansin po ninyo na lalo na mga kababaihang nakatatanda, lalong-lalo na, yun po yung ating primary concern during the conduct of an election. Sir, last to na lang. Yung disqualification case po sa isang candidate, we understand na kaka-file pa lang po nito. Pero what if ma-disqualify po yung candidate kahit pero na-proclaim na siya tomorrow, siyang manalo? What will happen? Will there be another special elections po? Ito po natin liwanagin sa mga kababayan natin sa ikapitong distrito ng Cavite na kahit ang isang kandidato ay may disqualification na kinakaharap, hanggat walang pinal na desisyon po ang inyong Commission on Elections, ang kanyang pangalan ay mananatili sa balota, ang kanyang kandidatura ay isang valid na kandidatura, and therefore siya po hanggang sa kasalukuyan sa araw na ito ay kandidato pa. So mali pong sabihin, mali yung mga paniniwala na porket may na-file na disqualification case ay disqualified na yan o kaya may posibilidad na ma-disqualify. Sana po habang may mga natitira pang oras, tatanggalin po natin sa isip natin yan. Pwede niyo pong maiboto ang isang tao kahit na may hinaharap na disqualification case. Ngayon po dahil ito'y na-file lamang nung Webes ng hapon, kapos po kami sa panahon dahil siyempre Biyernes kahapon, ngayon ay election na kaagad natin. Sa katotohanan po, hindi pa nga po yan na-assign sa isang division, hindi pa napag-aaralan yung merito ng kaso na iyan. Ang problema po, on a general sense, ang problema, kapag po kasi ang isang kandidato na may hinaharap na disqualification case at ang posisyon ay congressman, pag po siya ay naproklama, nag-assume, nag-oath, nagkaroon ng valid oath, wala na pong jurisdiction ng Commission on Election. The jurisdiction will now belong to the House of Representatives Electoral Tribunal. Sir, last na, sisingit ko lang, although outside po ito ng special election, since nasa Cavite po tayo, yung plebiscite for Carmona, are we preparing na? Kasi city na po ang Carmona. May plebisito po. Naghahanda na po ba ang COMELEC para dito? Yun lang. Thank you, sir. Kay Commissioner Amy Ferolino bilang Commissioner in charge ng ating plebisito sa pagkukondak ng plebisito, sa kasalukuyan wala pang natatanggap na official communication ang COMELEC at patungkol do sa paglagda ng ating Pangulo dyan sa pagiging city ng Carmona. Kung ano man po yun at makatanggap kami, definitely po handang-handa naman po ang COMELEC na i-hold ang plebisito. Kung kailan nga lang yan, ay ang aming Commission in charge ang magre-recommend tungkol dyan kung kailan natin gagawin yon. Sir, sorry. Pati po pala yung funds, yung pondo po natin, may pondo pa po ba tayo for Pag po kasi plebisito, yan ay manggagaling sa mismong local government unit na nagpupursige tungkol sa plebisito na iyan. And therefore po, kakailangan nilang makipag-ugnayan sa aming commissioner in charge upang malaman ano ang mga kabuuang paghahanda na dapat gawin. Magandang ma-refer din natin kay Commissioner Ferolino, ma'am. Commissioner Perlino, Your Honor, ma'am. Thank you, Chair. Tungkol sa magiging plebisito sa Carmona, once ma-receive po ng ating chairman, ma-receive ng ating Commission and Bank yung notice ng batas na yon, we will start communicating with the LGU and then gagawa po kami ng budget at once may budget na, mag-uusap na po kami, magsisimula na po ang procurement procedure. So mahaba-haba po yung proseso. So kailangan malaman natin agad para makapagsimula kasi kung aabutin tayo ng matagal, tsak baka mag-overlap yung preparation sa BSKE natin. So, yung BSKE natin, yun yung primary na focus natin sa ngayon. Sana lang pag makarating sa amin yung budget, we still have enough time to prepare for the plebiscite kasi hindi natin pwedeng i-shortcut yung proseso. Marami tayong gagawing procurement sa mga papel at iba pang mga materyales na kailangang magawa para makapagprepara tayo ng maayos para sa plebiscito. Thank you, Your Honor, ma'am. Next question, Denise Abante, GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Good afternoon po. I just have a question po, follow-up dun sa nabanggit natin kanina regarding dun sa priority po natin ng ating mga elderly. There's this case sa Amadeo National High School that 2 precincts are nasa 3rd floor and 4th floor po. How can we address this, sir? At yung iba daw po ay hindi na nakakawang makaboto dahil nga po nandun yung ating 2 precincts and VCMs. Your Honors. Commissioner Perolino, ma'am. Yes. Ideally, yun kasing mga seniors natin, kung saan nabilong sila na presinto, dun sila sa pinaka-accessible na polling place. Presinto, like yung room sa baba or nearest the entrance. Ang ating voting center ay meron namang emergency accessible polling places, yung mga seniors at saka PWD and heavily pregnant ay pwedeng doon na bumoto. Like in Kangahan, we went to Kangahan, we have 2 emergency accessible polling places. Ito yung, by the word itself na emergency, hindi talaga ito regular precinct. So yung mga balota ng ating mga botante na senior at PWD ay kukunin doon sa original precinct nila upon signing of the waiver na hindi na sila mismo yung magpi-feed sa balota. But in Amadeo, wala tayong, do we have an kung meron tayong emergency accessible polling place doon, pwede yung senior na doon bumoto, hindi doon sa 3rd floor. But for the regular elections, pwede kasi na pa-update sila. So I will just take this opportunity, baka hindi alam ng karamihan ng mga seniors natin, mga PWD, na pwede silang magpalista sa ating accessible polling places kasi yun yung ilalagay talaga natin na priority sa pinaka-accessible na areas. In Kangahan, wala naman akong nakita. Ang dami ng bumoto ng mga seniors doon, magkakapatid na seniors at saka mag-ina, yung ina 63, yung anak 63, yung tiyahin 83, yung nanay 90 plus. So sila sabay-sabay sila na bumoto doon. In other areas na walang EAPP, we highly recommended na yung presinto nila ay mailagay doon sa pinakamalapit at pinaka-accessible na area. Thank you so much po. And to whom it may concern, kung sino pong pwedeng sumagot, sa security naman po natin, how did we make sure na we are na-secured po yung ating mga ballots sa pagpunta po nila at sa pagdadala po nila sa ating mga municipal and provincial canvassing po natin? Dahil sanay na nga po ang COMELEC, regular natin itong ginagawa. Yung pong, siyempre si Commissioner Marlon Casquejo bilang overall in charge ng pag-hold ng special election, siyempre in full control of the situation. Ilang beses din po tayo, 2 beses tayo nagkaroon ng command conference sa ating pong AFP, PNP, Coast Guard at iba pang mga ehensya ng pamahalaan at ibang pribadong sektor din. Doon po ay na plancha yung detalye kung paano natin i-distribute yung ating mga election paraphernalia. We would like to give credit din, of course, sa packing and shipping committee namin, si Commissioner Ferolino rin po in charge dyan, at yung aming director ng ESD, si Director Hernan. Sila yung in charge para masigurado na madidistribute na maaga ang mga election paraphernalia. Actually po, naging very successful sa buong Pilipinas yung pwedeng mag-request ang mga election officers sa NBank ng early distribution ng election paraphernalia. Dati-rati po kasi, nung mga panahon dati, i-distribute mo lang yung election paraphernalia a day before. Minsan umaga pa ng madaling araw. Paano po yung mga lugar na malalayo? Dito po sa Cavite, may mga inalaw po tayo ng early distribution ng mga election paraphernalia. Kung kaya naman, naging maayos, naging mabilis yung distribution, pero lagi po yung ating security forces, ang AFP at saka PNP, more particularly, ay laging sumusubaybay sa kung paano i-distribute yung lahat ng election paraphernalia. Kung napansin nyo po, noong Sunday na nagkaroon tayo ng final testing and sealing sa buong ikapitong distrito, napansin nyo po sa lahat ng presinto available ang machines, kahit yung contingency machines. Ano ibig sabihin? As early as that period, nasa mga eskwelahan na po ang mga election paraphernalia, lalong-lalo na ang mga makina. Thank you, Chairman Garcia, Your Honor. Thank you, Your Honors. Director Rex, sir.
Dito po nagtatapos ang ating press conference sa araw na ito. Magkakaroon po tayo ng susunod na update. Announce na lang po namin ang ating mga oras ng updates. So para po sa ating mga kababayan sa bayan ng Amadeo, Indang, Tansa at sa lungsod ng 13 Martires sa 116 na barangays, pwede po kayong bumoto sa 426 clustered precincts sa 75 voting centers at ayon sa Resolution 10867, ang ating pong botohan ay magaganap hanggang alas 7 ng gabi. So aming pong pasasalamat sa Honorable Commission and Bank, sa ating pong mga election officers, provincial election supervisor at pati po mga election assistants ng Cavite na buong pwersa po nandito, sa ating pong mga opisyal at kawani ng COMELEC Region 4A, ang directors po ng main office na full force po na nandito tutulong at sumusuporta, at sa inyo po mga kaibigan at sa mga kasama mula sa pamamahayag. Magandang hapon po, mabuhay po tayong lahat. Ayan, katatapos nga lang po ng press conference na isinagawa po ng COMELEC and Bank sa pangunguna po ni COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia. At sa naging pahayag ni Attorney Garcia, sinabi po niya na naging maayos naman so far ang isinasagawang botohan dito po sa kapitong distrito ng Cavite. Bagaman kakaunti pa yung mga bumoto sa mga presinto, inaasahan naman na ngayong hapon hanggang mamaya bago magsara itong botohan ay dadagsa pa itong mga kababayan natin dito sa 7th District para makaboto. At nabanggit din kanina na naging maayos din yung isinagawang botohan para sa ating mga PDL o yung persons at deprived of liberty. Wala naman anya na naging problema dito sa ginaganap na eleksyon sa 4 na bayan sa ikapitong distrito nga ng Cavite. At maganda rin na niya itong ginawang special election dahil magiging paghahanda na rin nila ito para naman sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. At yan muna ang ating update dito sa sa Legislative Compound sa 13 Martires, Cavite.